Nagluluksa ang mundo sa pagpanaw ni Pope Francis, isang simbolo ng kababaang loob at pagmamalasakit na namuno sa simbahang Katoliko sa panahon ng malaking pagbabago. This is presented to you by Education 4708. Just proceed to view the full content. Ngunit ngayon, bakante ang papasya. Naghihintay ang isang espiritual na komunidad at nagtatanong, sino ang magmamana ng tungkulin, ang banal na responsibilidad ng pamumuno sa mundo ng mga Katoliko. Ang pagpili ng bagong papa, isang prosesong puno ng tradisyon at intriga. Samahan ninyo kami habang sinusuri natin ang masalimuot na pagsasama-sama ng pananampalataya, diplomasya at ambisyon upang maunawaan ang mga potensyal na kandidato na nag-aagawan para sa trono ni San Pedro. Bago natin makilala ang mga naghahangad na mamuno, dapat muna nating maunawaan ang daan patungo sa ganitong espiritual na autoridad. Sa kaibuturan ng Vatican, ang kolehiyo ng mga kardinal, ang mga taong pinili dahil sa kanilang karunungan at debosyon, ay magtitipon. Sila'y darating, hindi bilang kinatawan ng mga bansa, kundi bilang mga pastol ng isang pandaigdigang kawan, bawat isa ay dala ang pag-asa at pangamba ng kanilang mga kongregasyon. Ang mga kardinal na ito, ang mga prinsipe ng simbahan, ay magtitipon sa isang taimtim na konklave. Nagmamasid ang mundo, puno ng pag-asam, habang nagsasara ang mga pinto, inihiwalay sila sa ingay at kaguluhan ng mundo sa labas. Sa loob, bumabalot ang katahimikan, isang banal na katahimikan kung saan ang tanging maririnig ay ang kaluskos ng mga damit at ang mahinang bulong ng panalangin. Hindi ito isang ordinaryong eleksyon, hindi simpleng pagboto lamang. Ito ay isang proseso ng pagninilay, ng paghingi ng gabay sa banal na espiritu. Ang mga araw ay magiging gabi habang nag-usap ang mga kardinal, ang kanilang mga diskusyon ay nababalot ng lihim, ang kanilang mga iniisip ay alam lamang ng Diyos at ng mga anghel. Sa loob ng konklave na iyon, magaganap ang isang transformasyon. Isang lalaki, pinili hindi dahil sa kapangyarihan o ambisyon, kundi dahil sa tahimik na bulong ng pananampalataya, ang hahakbang pasulong. Ipagpapalit niya ang pamilyar na pula ng damit ng isang kardinal para sa puting damit ng papasiya. At pagkatapos, sa wakas, puting usok ang lalabas mula sa tsimenea, ipinapahayag sa mundo na isang bagong pastol ang napili. Mula sa bansang naliliguan ng ginintuang liwanag ng sumisikat na araw, isang taong may tahimik na kalakasan ang lumilitaw. Si Cardinal Luis Antonio Tagle ng Pilipinas, isang lalaking ang kababaang loob ay nagtatago ng kanyang malalim na impluwensya. Siya ay anak ng Asya, isang kontinente kung saan ang pananampalatayang Katoliko ay nakakaranas ng masiglang muling pagkabuhay. Ang mga mata ni Tagle, mainit at mahabagin, ay sumasalamin sa kaluluwa ng isang pastor na lumakad kasama ng kanyang kawan. Nagsasalita siya ng may banayad na kahusayan, ang kanyang mga salita ay dala ang bigat ng malalim na paniniwala. Ang kanyang ministeryo ay isa ng presensya, ng pakikinig, ng pag-unawa sa mga paghihirap ng mga ordinaryong tao. Sa isang mundong madalas na nababahagi ng pagkakawatak-watak, si Tagle ay isang tagapagtayo ng tulay. Ang kanyang panunungkulan bilang Arsobispo ng Maynila ay nakita siyang inaabot ang mga mahihirap at marginalized. Inaalok sila hindi lamang ng kawanggawa, kundi ng dignidad at pag-asa. Ang ilan ay nakikita kay Tagle ang sagisag ng pamana ni Pope Francis, isang pagpapatuloy ng pagtuon ng kanyang hinalinhan sa katarungang panlipunan, awa, at isang mas malawak na simbahan. Sa puso ng Vatican, kung saan ang mga pasilyo ng kapangyarihan ay umalingaw-ngaw sa mga bulong ng kasaysayan, naninirahan si Cardinal Pietro Parolin. Isang batikang diplomat, isang dalubhasa sa kahusayan at negosasyon, siya ang sagisag ng mahabang tradisyon ng simbahan sa pamamahala. Matalas ang tingin ni Parolin, mahinahon ang kanyang kilos, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Bilang kalihim ng Estado ng Vatican, siya ang kanang kamay ni Pope Francis na mamagitan sa mga komplikadong sitwasyon sa geopolitical na may mahusay na paghawak. Mula sa pakikipag-ayos ng isang makasaysayang kasunduan sa China hanggang sa pagpapalakas ng dialogo sa mga sona ng tunggalian, napatunayan ni Parolin ang kanyang sarili bilang isang matalino at epektibong tagapamagitan. Para sa ilan, si Parolin ay kumakatawan sa pagpapatuloy ng alaala ng institusyon ng simbahan. Ang kanyang halalan ay hudyat ng pagbabalik sa mas tradisyonal na diskarte sa diplomasya ng Papa, isang pagtuon sa pagpapanatili ng impluwensya ng simbahan sa pandaigdigang entablado. Gayunpaman,
Pinagtatalunan ng mga kritiko na si Parolin ay masyadong tagaloob, masyadong sanay sa mga pamamaraan ng burokrasya ng Vatican. Ang kandidatura ni Parolin ay nagpapakita ng isang malinaw na pagpipilian, katatagan at karanasan laban sa pagnanais para sa pagbabago. Mula sa puso ng Italia, isang lupain na puno ng tradisyong Katoliko, lumilitaw si Cardinal Matteo Zuppi. Siya ay isang tao ng bayan, isang pastor na inialay ang kanyang buhay sa paglilingkod sa mahihirap at marginalized. Ang ministeryo ni Zuppi ay binibigyang kahulugan ng kanyang pangako sa katarungang panlipunan. Walang pagod siyang nagtrabaho upang pagugnayin ang mga pagkakaiba, upang pagsamahin ang mga tao sa kabila ng mga linya ng pananampalataya at ideolohiya. Kilala sa kanyang kababaang loob at pagkahabag, si Zuppi ay madalas na inihahalin tulad kay Pope Francis. Tulad ng kanyang hinalinhan, naniniwala siya sa isang simbahan na malapit sa mga tao, isang simbahan na umaabot sa mga nasa laylayan ng lipunan. Gayunpaman, ang kawalan ng karanasan ni Zuppi sa Vatican Curia ay itinuturing na isang potensyal na kahinaan ng ilan. Sa kabilang mga alalahaning ito, naniniwala ang mga taga-suporta ni Zuppi na ang kanyang mapagkalinga na puso at ang kanyang pangako sa katarungang panlipunan ang gumagawa sa kanya na ideal na kandidato upang pamunuan ang simbahan sa ika-21 siglo. Handa na ang entablado, natipon na ang mga kalahok. Ngunit ang conclave ay hindi isang simpleng karera ng 2 kabayo. Iba pang mga figura ang lumilitaw mula sa tapiserya ng simbahan. Bawat isa ay may dala-dalang natatanging timpla ng karanasan, ambisyon at espiritual na paniniwala. Mula sa Hungary ay nagmumula si Cardinal Peter Erdő, isang iskolar at teologo. Ang kanyang isip ay isang kayamanan ng doktrinang Katoliko. Kinakatawan niya ang isang mas tradisyonal na pananaw ng simbahan na nakaugat sa lakas ng mga turo nito. Nariyan din si Cardinal Robert Sarah ng Guinea, isang tinig ng nag-aalab na paniniwala, isang matatag na tagapagtanggol ng mga tradisyonal na halaga. Si Cardinal Pier Battista Pizzaballa, ang Latin Patriarch ng Jerusalem, ay nag-aalok ng ibang landas. Nagdadala siya ng maraming karanasan sa dialogo sa pagitan ng mga pananampalataya, isang mahalagang kasanayan sa isang mundong lalong nababahagi ng tensyon sa relihiyon. At hindi natin dapat kalimutan si Cardinal Jean-Claude Hollerich ng Luxembourg, isang Heswita tulad ni Francis, hinubog mula sa parehong tela ng intelektual na kahigpitan at panlipunang konsensya. Bawat isa sa mga lalaking ito ay kumakatawan sa iba't ibang aspeto ng simbahang Katoliko, isang iba't ibang pananaw para sa hinaharap nito. Habang nagsisimula ang conclave, ang bigat ng kasaysayan ay nakadagdag sa mga nagtitipong kardinal. Ang pagpipilian sa harap nila ay hindi lamang tungkol sa pagpili ng isang bagong pinuno, kundi tungkol sa pagtatakda ng kurso para sa simbahang Katoliko sa ika-21 siglo. Pipiliin ba nila ang pagpapatuloy, pipili ng isang figura tulad ni Parolin na kumakatawan sa katatagan at karanasan ng mga veteranong guwardiya ng Vatican? O tatanggapin ba nila ang panawagan para sa reforma, pipili ng isang papa na yayanigin ang status quo at haharapin ang mga hamong kinakaharap ng simbahan ng may mga bagong mata? Si Tagle, ang karismatikong kardinal na Pilipino, ay nag-aalok ng isang sulyap sa isang kakaibang hinaharap. Si Zuppi, ang mahabagin na Italiano, ay kumakatawan sa isang mas pastoral na diskarte na nakatuon sa dialogo, pagsasama at katarungang panlipunan. Ang desisyon na kinakaharap ng mga kardinal ay isang malinaw na pagpipilian. Pigil ang hininga ng mundo, isang kolektibong paglanghap ng pag-asam. Malapit na, ang puting usok ay tataas, hudyat ng paglitaw ng isang bagong pinuno ng espiritual. Ang pamana ni Pope Francis, isang taong nangahas na hamunin ang status quo, yakapin ang mga marginalized at mamuno ng may kababaang loob at pagmamalasakit, ay walang alinlangang huhubog sa desisyon ng conclave. Susundan ba ng susunod na papa ang kanyang mga yapak? Ipagpapatuloy ang kanyang misyon ng reforma at pagpapanibago? O magtatakda ba sila ng ibang kurso para sa simbahan, haharapin ang mga komplikado ng ika-21 siglo gamit ang kanilang sariling natatanging pananaw? Nagmamasid ang mga mata ng mundo, sabik na masaksihan ang mahalagang sandaling ito sa mahaba at makuwento na kasaysayan ng simbahang Katoliko.